Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 17, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, gusto ko pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, my dear Pisces, tingnan natin what is going on. Anong meron sa araw na ito para sa iyo, my dear Pisces? Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito para sa iyo, my dear Pisces. Tingnan natin. Oy, dalawa, isa. Isa. Kasi kung dalawa, ibabalik ko. Pero dahil isa, we have here the anniversary. Okay, gustong-gusto ko tong card na to. The anniversary, okay. Pero ang pinakauna kasi na interpretation ko sa card na to is not, ayoko siyang i-general, my dear, sa loob ng relationship. Ang unang interpretation ko sa kanya is more on kung gaano ka na katagal sa isang energy. It really doesn't matter kung relationship, kung ito ay work, okay, or even a certain hobby or a certain attitude, okay, gaano na katagal. Okay, tingnan natin, my dear. Anniversary, medyo matagal na yon. Okay? Tingnan natin, my dear. Additional cards pa tayo, my dear. Pisces. What is going on? We have here, I am not sure I can meet your expectation. The pressure is too much for me. Paki-focus na lang po. Grabe naman 'yan. Alam mo maski sobrang lapit niya na ayaw niya pa rin talaga mag-focus, naiinis ako. Oy, baka naman, cooperation. Cooperation, wait a minute my dear, subukan natin. Wait, wait, ayun. Ayaw talaga. Ayan, nababasa mo na ba? Nababasa mo na? Ay, do you trust me naman eh, 'di ba? Do you trust me? Okay, I am not sure I can meet your expectation. So, hindi ko sure kung mami-meet ko ang expectation. Okay? The pressure is too much for me. So, I think, ang nangyayari ngayong araw na to is nakakaramdam ka ng pressure. Okay? Sa trabaho man yan, sa loob man yan ng relationship, sa family man yan. Okay? Or maybe for some of you, medyo matagal na ninyong dala-dala tong pressure na ito. Matagal na kasi anniversary na siya eh. So, ibig sabihin, matagal mo nang dala-dala yung pressure. Pero ngayong araw na to, parang sinasabi mo, my dear, sa sarili mo na, kaya ko pa bang gawin to? Kaya ko pa bang tiisin kung ano man tong pressure na to, itong expectation na to, na ibinibigay sa akin nitong space na to or nitong energy na to. So, once again, kung na-mention ko na ba? Ay, hindi pa. Itong reading na to is welcome to or open to sa connection which is family, friends, and relationship and also din sa usapin ng career. So, depende sa kung ano yung current situation mo as of this moment. So, binabasa ko lang yung overall na energy. Pero nakukuha ko, my dear, medyo matagal-tagal mo nang dala-dala yung pressure. Okay? Parang mayroong nangyayari sa'yo deep inside. And parang ngayong araw lang na ito, naramdaman mo na yung pagod. Kasi sa energy ng anniversary, matagal mo na talagang dala-dala to. Okay, additional cards tayo. Is either sa trabaho, sa loob ng relationship, sa family, sinusubukan mong i-work out, my dear. Nararamdaman ko na sinusubukan mo naman magpakatatag, sinusubukan mo naman magpaka-strong, pero like it's just too much.
Ang bigat nung energy, my dear. Like, sobrang bigat nung energy. Tingnan natin. Let me see. We have here the energy of the death card. Sa paglabas ng... Ka-clarify ko siya. Sige, clarify natin yung death card. Paki-clarify po yung death card para kay Pisces. Paki-clarify po yung death card para kay Pisces. Okay, dalawa. Hindi ko na paghihiwalayin to, my dear, kasi magkasama na sila. Hanapan na lang natin ng partner si death card. Paki-clarify po si death card. Okay, the King of Pentacles. Okay, ang King of Pentacles is connected sa energy ng pagpo-provide. This is a card of providing or provider. Okay. Ayoko i-close na naman ulit, my dear, na pera lang to. Because hindi lang naman pera ang kayang i-provide. Pwedeng love, attention, time, energy, maraming pwedeng ibigay. But this is a provider na card. To the point na meron tayong death card, my dear, I think ayaw mo na yung pakiramdam na lagi kang nadidrain. Yung walang give and take na nangyayari. Okay, it's just more on parang kung ano yung gusto nila or kung ano yung gusto niya, yun ang nasusunod. And then, parang wala kang choice kung hindi mag-adjust na mag-adjust. Parang you need to reinvent or parang renovate or rebuild yourself based sa kung ano yung gusto nila or gusto niya. Parang robot yung pakiramdam ko, my dear. Parang you are not allowed to complain. Hindi ka allowed na magreklamo, hindi ka allowed na magsalita or magbigay ng kahit anong opinion mo, my dear. Kasi laging ang lumalabas is lagi kang minamasama. Parang hindi mo pwedeng sabihin, my dear Pisces, na napapagod ako. Hindi ko gusto yung ganitong setup. Hindi ko gusto yung ganitong connection. Like you can feel a certain energy na binabagsak sa iyo, my dear. And sa oras na to, sa araw na ito, sinasabi mo sa sarili mo na ayaw mo na. Ayaw mo nang mag-deal with this kind of energy. Like gusto mo na mag-change, gusto mo na ng pagbabago, gusto mo na for a change na marinig naman yung boses mo, na ikaw naman yung i-priority, na maging masaya ka naman, or else like do something that you want. For some of you, baka nasa loob kayo ng relationship na punong-puno ng pressure and expectation. Your partner is expecting something from you. And parang ang nakukuha ko dito, my dear Pisces, is parang hindi siya aware na nadadamage ka habang binibigay mo yung bagay na yun. Kasi hindi siya marunong mag-return. Wala akong nakukuha na return. Walang balik. Kumbaga parang yung mga tao pakabig lang ng pakabig. Kuha lang ng kuha. Take lang ng take. And nadidrain ka, my dear. And hindi lang to simpleng isang buwan lang or simpleng isang araw lang or simpleng isang linggo lang. This is years. Taon mo nang dala to, my dear. The pressure na ibinibigay sa'yo. Yung expectation na ibinibigay sa'yo. Yung kuha na lang sila ng kuha. Yung take na lang sila ng take. Nang hindi nila, kahit nga yung pantry, di ba? Do you, familiar kayo sa, sige, wag na lang pantry kasi masyadong social yung pantry. Sabihin na lang natin sa grocery. Di ba? After end of the day, i-replenish nila yun. Maglalagay sila ng panibagong mga stock or at least once a week maglalagay sila ng panibagong stock. Kasi pag kuha ka lang ng kuha doon, ang mangyayari mauubos siya. Ang nangyayari sa my dear Pisces, kuha na lang ng kuha. Like, alam mo yung parang sinasagad ka ng sinasagad. Ay, mabait naman si Pisces, labing naman si Pisces. For some of you, pressure galing sa mga tao. Like, kailangan lagi kang masaya, dapat lagi kang okay, dapat oo ka lang ng oo, dapat makikinig ka lang ng makikinig, dapat pressure. I can feel never-ending pressure, my dear.
na kailangan porket ikaw yung may trabaho, ikaw yung magbibigay, na kailangan ikaw yung magsusupport sa lahat, nakukuha ko yung ganun klase ng pressure, my dear, and napapagod ka na. You are getting tired of this kind of energy, my dear. We have here the energy of the King of Cups, and we have here the energy of the King of Wands. Dalawang king. Alam mo yung parang gusto mong i-maintain kung ano yung meron ngayon. Gusto mong i-maintain kung relationship man 'yan, kung ano man yung meron na connection ngayon, gusto mong i-maintain. Pero nararamdaman mo kasi nade-drain ka na. So nandun ka sa moment na parang nanghihinayang ka sa sobrang tagal ng pinagsamahan ninyo o sa sobrang tagal mo na nandiyan sa sitwasyon na 'yan because you give a lot. All this time ikaw yung may pinakamaraming binibigay ng binibigay ng binibigay. Kaya nanghihinayang ka pero at the same time nararamdaman mo na hindi ka ako puwedeng magtagal dito. Hindi ako puwedeng mag-stay sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi 'pag nag-stay ka sa ganyan na sitwasyon, my dear Pisces, mauubos ka. And hindi mo alam kung papaano mo i-cha-charge yung sarili mo or papaano mo ire-replenish yung sarili mo, my dear. Yun ang problema. And probably nakikita mo ngayon na 'pag naubos ka or na-drain ka, walang gustong mag-charge sa'yo, walang gustong mag-replenish sa'yo. Kung hindi, parang ang mangyayari, my dear Pisces, is kailangan mong pakalmahin yung sarili mo and kinakailangan mong i-replenish yung sarili mo. Ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo. Wala akong nararamdaman na energy on your space na gustong mag-replenish or parang gustong mag-recharge sa'yo. Yun ang masakit. After all ng sacrifice na ginawa mo, hindi ka nanunumbat. Hindi ka nanunumbat, pero I can see, my dear, na it is just normal na dapat sa loob ng relationship or sa loob ng connection, merong give and take. It really doesn't matter kung kaibigan mo yan, pamilya mo yan, karelasyon mo yan, katrabaho mo yan, that may give and take. Kaso ang nangyayari, nati-take advantage ka na, nati-take advantage ka na, nati-take advantage ka. And for some of you, nararamdaman mo ngayon na parang kailangan mo mag-heal, kinakailangan mo ng recharge, pero walang gustong mag-comfort sa'yo, walang gustong mag-heal sa'yo, walang gustong mag-recharge sa'yo, my dear. Because ayoko sabihin na all of the people or some of the people, let us just say, para mas masarap pakinggan, gusto lang nila talaga mag-take, na mag-grab na mag-grab. Yun lang. Yun lang ang buong existence mo, my dear. Okay, next card tayo. Last 4 cards tayo, my dear. Napapalibutan ka ng mga king, oh. Possible na relationship nga 'to. Possible na gusto mo ng balance, pero ang hirap magkaroon ng balance, my dear. Kung meron mga tao na ayaw naman magkaroon ng balance or ayaw magkaroon ng pagbabago. We have here the energy of the Knight of Pentacles. Ilan 'to? 1, 2, 3. 4. Okay, may bonus card ka. Okay, ito ang una kong nakita. The 5 of Cups, my dear. Okay, so ipa-partner ko siya dito. It is more on the pagbibigay ng actually expectation eh. Sasabihin ko sana is more on giving a second chance, pero it's more on expectation, my dear. Like toxic connection, toxic energy na sobrang tagal. Tagal. Like walang give and take na nangyayari, like walang changes and walang transformation na nangyayari over here. Siguro magaling lang magsalita pero wala naman sa gawa. Let me see, next card tayo is the energy of the devil. Probably baka may mga issue ng third party din. May mga panloloko, panggagago, okay? Siguro itong sinasabi mo dito na, I am not sure that I can meet your expectation. Ito yung typical na parang, hindi ko sure kung kaya kong sikmurain yung mga ginagawa mo. Or kaya ko pang sikmurain yung mga ginagawa mo. Kasi I can feel na parang siguro for the longest period of time, kasi anniversary to, medyo nag-i-exist na yung energy. Pero ngayon ka lang parang nagsasabi na, teka lang, parang hindi ko na carry yung ginagawa mo. Hindi ko na talaga siya masikmura, like bumabaliktad na sikmura ko. We have here the energy of the Three of Cups, possible na meron talagang third party na nangyayari. Like possible na binigyan mo ng napakaraming chance. Like napakarami na second chance. If you're dealing with zodiac sign na ito nakukuha ko, if you're dealing with energy na na Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, hirap na hirap tong magbago, my dear.
if you're dealing with water sign na zodiac sign, Cancer, Scorpio, and then kapwa mo Pisces, I can feel na parang palihim tong nangyayari na third party. Like, very, very sneaky. And if you are dealing with a fire sign, okay, energy with, kung water sign, pabago-bago, like iba-iba, multiple, I can feel some parang paiba-iba, may mga, basta nakatago, very, very sneaky, I can feel some multiple energy din, okay, maloko na klase ng tao. Fire sign, pagdating sa fire sign, ang nakukuha ko is more on the Six of Pentacles. Teka lang ha, give me time. Pag ginusto, ginusto. Ayaw magpapigil, ayaw magpakontrol. Ayaw magpakontrol. Wala tayong sword over here. Bonus card natin is the Six of Pentacles. Possible na nagkakaroon ng problema sa usapin ng financial because of like mayroong mga extra activity na nangyayari. Kung meron mang problema na may kinalaman sa usapin ng financial ngayon is because merong tao na ayaw magbago kung paano niya i-manage or paano niya i-handle yung usapin ng financial. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Sa energy ng Six of Pentacles, parang meron problema, parang meron dito na take advantage or meron naloko. Bottom deck of the card is the energy of the Fool card. My dear, for some of you, mahirap mag-umpisa. We have here the energy of the Nine of Wands and the Fool card. Mahirap mag-umpisa, pero I think kung walang give and take na nangyayari, like, and continuous ka na nadidrain sa loob ng connection, I think you should cut this off. To the point na meron ka ditong death card, and lumabas din yung devil card natin dito na kino-confirm na parang may something off na nangyayari. I can feel, my dear, na maybe this is a wake-up call sa'yo para is either like kausapin mo tong tao na to kung sino man ito na ano, gusto mo ba magbago. Pero sinasabi kasi ng card na parang ilang beses mo na binigyan ng chance eh. Kumbaga parang paulit-ulit na lang to nangyayari. Like, paulit-ulit na lang. So, for some of you, my dear, I think it's about time na gumawa kayo ng change, okay? And find something na kahit, di ba, kahit ilang taon mo gawin, as long as nagkakaroon ng benefits or nagkakaroon ng magandang impact sa buhay mo, hindi yung ilang taon mong tinitiis pero wala naman nangyayari, para ka lang nagsasayang ng energy, pera, effort, pagmamahal, kasi nasasayang lang lahat. Kaya nga you feel drained. And at the same time, dapat meron din give and take. 'Di ba, dapat meron ding give and take. Magbibigay ka ng pagmamahal tapos hindi ibabalik yung pagmamahal, ano yun? 'Di ba? Give and take din, 'di ba? Mahirap yung gano'n. Kaya nga tinawag na relationship or tinawag na connection, eh, kasi dapat merong give and take. 'Pag give ka lang ng give, take lang siya ng take, ano yun? 'Di ba? May nanloloko dito, may nakukuha ko, my dear. Parang may nanloloko or parang may hindi magandang nangyayari and medyo matagal na 'tong nangyayari, my dear, okay? So, my dear Pisces, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 17, 2026. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.